ng hangin, ako'y nawawala. Okay, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay it's Friday, at ngayon po ay February 27, 2026. At ngayon po sa araw na ito, muli tayo po ay dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's morning. At ngayon po tayo ay tutungo sa Ephesians, chapter 5, verse 1. At ngayon po araw na ito po ay pamagatan nating imitating God, the fact of a child of God. Ano nga ba ito? At sa ating talatang ito, tayo po ay muli sasamahang basahin ang talatang ito at tayo pangunahan sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Efeso 5 verse 1. Dahil dito kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa muli naming pag-aaralan ang iyong mga salita. Nawa ito ay aming magamit, Panginoon. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang pagnilayan at pag-usapan ang iyong mga salita, Panginoon. Na sa ganoon, ito ay magamit namin sa aming buhay at maging sandata namin sa gawa ng kaaway. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan ng katawan na meron kami ngayon, Panginoon. At sa lahat ng mga nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, maraming salamat po sa kalusugan at kalakasan ng katawan na meron sila. Ganun din po, Panginoon, pinapanalangin po namin lahat ng may sakit, lalo na po si Susan, Panginoon, na kasalukuyan po ay nasa ospital pa rin, si Kuya Chris, at sa lahat po ng mga kakarinig ng iyong mga salita na nakakaramdam ng sakit. Especially po yung aming anak na si Kyle na kasalukuyan ay may sakit pa rin po, Panginoon. Maraming salamat po sa complete healing na pagkakaloob mo sa bawat isa na nakakarinig ng iyong mga salita na nagdadanas ng sakit, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Isang magandang umaga, God's morning sa ating lahat dyan, At ngayon po sabi doon sa Amplified Version, therefore, become imitators of God, sabi, copy Him and follow His example as well, beloved children, imitate their Father. Ito sa talatang ito ay napakahalaga pong pag-usapan natin. At ngayong araw po na ito, habang tayo po ay nagsama-sama, hindi man personal, subalit dito via online, it's a gift of technology ibigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay makapagsama-sama at upang pag-aralan po ang salita ng Panginoon Diyos o yung ating binasang talatang ito. At maging man tayo po ay nasa ating mga tahanan o saan man tayo naroon ngayong araw na ito o ngayong umagang ito dito sa atin sa Pilipinas. At sa mga, sabi nga ay dito po sa ating pinag-aralan ay hindi po natin kakaila na marami pa rin po sa atin ang mga taong nagsasabing Christian, o marami tayong nakakalubin, sabi nila Kristiyano raw sila, o sabihin na natin we are born again na tinatawag at sabi nga ay bilang mga anak ng Diyos, ay sabi nga ay nahaharap sa mga hamon o malaking hamon sa buhay. At kaya nga po kung ating titingnan ating paligid, mga kapatid, ay parang hindi naiiba ang karamihan sa sabi nga ay mga mananampalataya na parang wala rin naman pagkakaiba doon sa hindi mananampalataya.
na nakikita natin yung pag-away-away dahil sa mga maliliit na bagay, no? Sa ating paligid, nakikita natin yung chismisan, ng lalait ng iba. At sabi nga ay marami pa rin dyan yung mga nag-iimbot, no? Mga nag-iimbot o nagdadamot o ano pa man sa mga, o nagyayabang sa mga ari-arian at katatayuan sa buhay. Meron din naman po ng mga nagsasabing mananampalataya po sila, pero hindi naman pinahalagahan ang kanilang pamilya, o sabi nga ay patuloy pa rin sa pagkakasala ng paulit-ulit. Tapos sinasabing normal lang yan. Oy, okay. Meron pa nga pong mga grupo na nag-aangkin na pagiging Kristiyano, pero naghahati-hati dahil sa mga hindi naman dapat ikagalit. O sabihin natin, naghihiwa-hiwalay, no? Dahil sa iba-ibang opinion, o maaring gumagamit ng salita ng Diyos, no, para ipagtanggol ang kanilang sariling kasamaan. Minsan po, ang ibang tao ay nagsasabi na pare-pareho lang naman kayo. At maaring yan na papakinggan natin, at hindi natin may pagtanggol dahil minsan totoo nga. Pero alam natin na hindi ito ang plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga po sa atin, di ba, na minsan ay parang totoo yung mga nangyayari nga naman. Kaya minsan, naiilang tayo na magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Naiilang tayo na magpatuloy sa ating pananampalataya dahil nangyayari ang mga bagay na yon. Pero ang ating Panginoon Diyos kailanman ay hindi mababago ang kanyang karakter. At maaring ang lahat ng ito ay bahagi pa rin ng plano ng Diyos upang tayo ay manatili na maging matatag sa ating pananampalataya. Kaya nga, ang ating Panginoon Diyos, binalaan niya tayo no? He warns us doon sa mga bulaang propeta na parang tila ba look harmless, no? Ngayon po natin yun. Sabi na ating Panginoon Jesucristo doon sa Matthew 7, verse 15 hanggang 20. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. 16. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng duwag o ang igos sa matitinik na halamanan? 17. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. 18. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabubuting puno at hindi maaaring magbunga ng mabuti ang masasamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. 20. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Amen. So sabi nga, yan po yung testimony ng buhay ng isang tao. Sino ba yung pinakikinggan mo? Sino ba yung sinasabi natin, no? Na bahagi, no? Sabi nga, mahalaga sa buhay natin na makita natin at salamin. Alamin natin yung background. Alamin natin yung mga katatayuan ng mga tao na nagsasabing sila ay mga propeta o sila ay mga lingkod ng Diyos. Sabi nga, suriin natin. May kaparaanan tayo, no? Dahil ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang siyang nagbabala. Kaya nga mga kapatid, ito ay nagpapatungkol din sa atin bilang mga Kristiyano. Ano nga ba yung ating
mga katatayuan at puso natin patungkol dito. What is the behavior natin bilang mga Kristiyano? Sa patungkol sa mga bahagi na kung saan tayo ay patuloy na lumalaban sa mundong ito. Dahil ang mundo natin ito ay sabi nga ay mapangusga at ang mundong ito natin ay sabi nga ay mapanlin lang. At sabi nga, malilin lang tayo kung hindi natin gagamitin o susundin ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi sa atin din sa Mark 7, no? Sa katulad na nasabi doon sis Mark 7 verse 20 hanggang 23. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. 21. Sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapit, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Amen. Sabi nga, hindi ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi, kung hindi kung ano yung pumapasok sa kanya. Kung iniisip pa lang natin, madumi na, yan po ang magpaparumi. Kung ano yung nasa puso natin. Sabi nga sa lahat ng bagay, lahat yan merong intensyon. Pero ano nga ba ang tunay na intensyon ng mga tao, kaibigan, sa ating paligid? Maaring ang intensyon na yan ang ay lason. Sabi nga, it's us, no, to discern ano ang tama at mali sa mga tao. Maaring hindi mo pwedeng piliin ang mga kaibigan kasi dumarating yan, pero makikilala mo sila. Kung sila ba'y tunay na kaibigan o hindi. Dahil i-reveal ng Panginoon ang ating identity at ang purpose natin bilang mga Kristiyano. At kung hindi natin masasalamin kung ano yung kung yan ba talaga ay mula sa ating Panginoong Kristo o wala tayong paraan o ayaw nating gawin yung paraan. Kaya nga po ang Biblia ay marami pong itinuturo sa atin ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng tamang katugunan patungkol sa Diyos, sa atin, at sa bawat tao na ating nakakasama. No, kaya nga po, napakahalaga po ng ating identity and purpose as a Christian. No? Sabi nga sa atin, di ba? Very popular. 1 Peter chapter 2, verse 9 hanggang 10. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangan ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon tinanggap na ninyo ang kanyang habag. Amen. Napakaganda, no? Tayo ay pinili, no? We are called according, no? Sabi, a royal, no? We are chosen, sabi nga. We are chosen, no? As a royal priesthood. Pinili tayo ng Panginoon. Kaya nga po, ito po ay nagsasabi sa atin ng mga pagkakaiba na dapat nating makita sa buhay natin bilang isang tunay na mananampalataya. Tayo nga ba ay tunay na mananampalataya? Tayo nga ba ay sumasalamin o tinitingnan natin sino nga ba yung mga tao na nakakasama natin? Mga tunay ba talaga mananampalataya? Sabi nga, hindi importante ang napakadami. Sabi nga, if you choose one friend, at alam mo naman ito'y totoo, you are blessed. Pero kung meron kang milyon-milyon, libo-libo, daan-daan na kaibigan, subalit ito naman ay hindi mga totoong kaibigan,
doesn't make sense. O maaring you're just wasting your time. Kaya naman po, napakahalaga po na balikan natin ang salita na ito ni Apostol Pablo na sabi nga po sa mga taga-Epeso. At ang ating talata ngayon dito sa Ephesians 5:1 ay malaking bahagi po para maunawaan natin kung ano talaga ang dapat na pag-uugali ng isang tunay na anak ng Diyos. No? At ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito bilang mga Kristiyano? Una, no, yung salitang therefore na sinabi doon sa Amplified Version, ito ay napakahalaga dahil ang ibig sabihin po nito, ito ay konektado doon sa Ephesians chapter 4. No? Ibig sabihin, ako po, inaanyayahan ko kayo, basahin nyo din po yung buong chapter, Ephesians chapter 4, pang maintindihan natin yon. Hindi na po natin babasahin dito bilang unang bahagi dahil limitado lamang po yung ating oras. No? Dito po, binigyan tayo ng konteksto ngayong araw na ito. Ipakita po sa atin na tayo po ay binigyan ng bagong buhay ng ating Panginoon Diyos. Hindi dahil sa ating lakas, dahil sa ating kabutihan, hindi dahil sa ating sariling pag-ugali, kundi dahil sa ating Panginoon Kristo. Na siyang, sabi nga ay, dahil dito, nagkaroon po tayo ng bagong paraan ng pamumuhay. Ano ho? At sa isang bahagi po na ito, bilang pagbalik tanaw po natin, ay basahin po natin yung Ephesians chapter 4, doon sa verse 20 hanggang 24. Ano po sabi doon? Ephesians chapter 4, verse 20 hanggang 24. Wait lang. Okay, so 4, 20. 20 ano? 20 hanggang 24. 20. Hindi ganyan na ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. 21. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan ng nasa Kanya. 22. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong mga dating pagkatao. Mapapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. 24. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha ang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid na banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. So, purihin ang ating Panginoon Diyos. Ho, yun po yung sinasabi doon. Bago niya sabihin na yung term doon sa verse 5, verse 1, no, na imitators of God. Ibig sabihin, kopyahin natin siya at sundin ang kanyang halimbawa. No, ang halimbawa ni Kristo. Kaya nga, napakahalaga po na tayo ay dumalo sa mga gawain na katulad nito, especially sa Bible study. Kasi sa Bible study, nakakapagtanong ka. Dito, makikinig ka lang di ba? Makikinig ka lang, tapos magti-take note, no? At pero mahalaga rin po. Pero sa Bible study kasi, lahat yon mararanasan natin, take note, makakapagtanong tayo sa ating mga pastor, no, o sa sino mang mga kapatid natin na nandun. No, makikita rin natin yung mga insights niya. Ibig sabihin, lalawak po yung ating pangunawa at magkakatulungan po tayo bilang mananampalataya. Kaya nga po dito, napakahalaga po sa atin na ang bagay na ito, no? Hindi po ibig sabihin nito na kailangan nating maging parang Diyos. Baka naiisip natin na, kailangan ko parang maging Diyos. Hindi po. Ito po yung minsan kasi po na dito na may misinterpret natin itong talatang ito na para bang naghahangad tayo ng kapangyarihan o karangalan. No? Ayon po sa pag-aaral, ang ibig sabihin po nito ay pagiging katulad ng kanyang karakter. Ano po ba yun? Yung kagaya po ng pagiging mabuti, mapagmalasakit, mapagpasensya, at makatao. Kaya nga po ito po ay umaayon sa turo ng ating Panginoon. Di ba?
Ang sabi sa atin ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon para maging mature Christian po tayo. No, sabi niya po doon ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Sa Matthew 5 verse 48 ay ito. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Iyon. Maging ganap daw po tayo. He calls us to be mature. No, hindi immature. No? Tinawag din po tayo para magkaroon ng awa. No? Sabi doon sa Luke chapter 6 verse 36. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. Amen. So yun, mga bagay na kung saan ay ipinapakita how to be imitators of God. Una, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon Diyos, maging mature tayo. Sinabi rin doon niya na maging maawain tayo. Yan ang imitators of God na sinasabi natin. Hindi siya yung pagiging maging inaakala natin yung makapangyarihan, no? That they can although pwedeng mangyari, pero that is hindi po yan yung sinasabi dito ng talata natin, kundi ang pagbabago ng ating isipan at ng ating puso. Dahil ang ating Panginoon Diyos, ang ipinakita niya sa atin is His incredible love. Dahil yung pagmamahal ng Panginoon Diyos, yan ang ipinangimbabaw sa atin ng Panginoon. Hindi para matakot tayo dahil, kapatid na ito ay nakakapagsalita ng ganito, ganyan, gano'n. Natatakot tayo sa mga bagay o sa tao, hindi sa Diyos. Mga kapatid, higit na lagi nating unawain na tayo ay minamahal ang ating Panginoon Diyos. At sa kanyang pagmamahal na yan, nais niya ipakita sa atin at nais niya iparanas sa atin ng pagmamahal na ito. At ninanais niya na maranasan natin sa ating buhay how to imitate Him sa bagay na tayo ay patuloy na nagmamahal. Sabi nga po niya, di ba, sa 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga nasa sanlibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. 2. Mga minamahal, anak tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Amen. So yun po yun. Kaya sinisikap natin na maging mabuti tayo. Sinisikap natin na baguhin yung ating mga karakter. Kasi kung tayo ay maglulundag lang, no? Maglulundag ka lang diyan, magsisigaw, magtataas ng kamay, pero hindi naman nabago yung isip at puso mo. Ganon din yun. Baliwala yun. Para kang sinuot mo lang ulit yung luma mong damit. Parang ganon po yan. Kaya nga, sa buhay natin ito bilang isang mga Kristiyano, may halin tulad natin ito sa parang isang bata. No? Parang isang bata tayo. Na, di ba, yung mga bata na yung mga bata ginagaya niya yung kanyang tatay. Yeah. Bawa ko ang tatay niya ay jeepney driver. No? Tatay ko magaling mag-drive. Kaya, pag naglalaro yan, makikita mo, nagdadrive, bang, 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 bang. Di ba? Kasi, nakikita niya sa tatay niya. At ganoon din tayo kung ano yung nakikita natin sa Panginoon. Kaya nga, kung wala kang Bible study, paano mo makikita yung ating Panginoon Diyos? Maaaring nakikita mo lang yung emosyon na nangyayari at komosyon na nangyayari sa paligid mo na siyang magtutulak din sa'yo at maghihigit din sa'yo ng impluensya ng mundong ito. At sabi nga, ay napakahalaga po sa atin. Ganon din tayo bilang mga anak ng Diyos. Dahil tayo, sabi nga, we are well-beloved children, sabi po doon sa talata. Mga minamahal na anak.
Tulad po ng binabanggit sa Romans 8, no? Verse 15, 17, ano ho? Ay, sabi po doon ay ito. Sige po. 15 to 17. Mm. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. 16. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 17. Ang yamang mga anak at yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kaluwalhatian. Amen. Napakaganda, ano ho? Lahat ng nilalaman doon sa 15 up to 17. Pinakita doon kung ano yung benefits, kung ano at paano dahil kay Kristo. Kaya nga, paano natin susundin ang ating Panginoon Diyos kung hindi nga tayo umaaten ng Bible study? Hindi tayo umaaten ng gawain. Hindi tayo nagiging bahagi ng ministeryo ng Diyos. Maaaring lahat tayo gusto nating maging katulad ng ating Panginoon Diyos. O yung karakter ng ating Panginoon Diyos. Pero hindi lahat nagtsatsaga. Kaya nga, dito sa puntong ito, maaaring hindi pa rin natin makita. Kaya nga, tayo nagtsatsaga. Dito sa punto natin ito, dito natin, bakit nga ba tayo kinakailangan magministeryo? Bakit nga ba tayo kailangan lumakad? Kasi nga, upang makita natin at upang baguhin tayo ng Diyos. Sa bagay lang yan. Kung ayaw mong sumunod sa ating Panginoon, ibig sabihin, ayaw mong baguhin ka ng Diyos. Maaring naniniwala ka, pero hindi ka naman nananampalataya. Magkaiba. Nasabi rin po sa atin ng Galatians chapter 4 verse 6. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang kanyang espiritu ng kanyang anak at ang ating mga puso at nang gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Yeah. I can call again, binanggit ulit. Our Father, Ama, Father, Father. O sabihin na natin, Daddy. No? My Dad. No? Pag nababanggit natin yun, talagang nagbibigay ng special connection. No? Mga kapatid, hindi po tayo naging mabuti para lang makapasok sa langit. Kundi dahil tayo ay nasa isip ng ating Panginoon Diyos. Bilang kanyang mga anak. Kaya nararapat lamang po na mamuhay tayo ng katulad niya o parang katulad niya. Diba sabi sa atin doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ang kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Amen. Hanggang 10. 9. Hindi ito bunga ng mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. So, nakagagawa tayo ng mabuti dahil alam nating naglilingkod tayo sa Panginoon Diyos. Hindi dahil upang tayo mapapurihan, kundi upang siya ang mapapurihan sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, ang paggaya natin sa ating Panginoon Diyos ay bunga ng pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus.
Sabi rin po sa atin sa Romans 5, Romans chapter 5 verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Iyon. Oo. Kaya nga po, mga kapatid, tayo ay umibig sa Kanya dahil He first loved us. At magmumula lamang ang anumang pag-ibig sa ating buhay kung alam natin tayo ay minahal ng Panginoon Diyos. For example, bakit mo ba mahal ang asawa mo? Kasi minahal ka ng Diyos. Bakit mo ba mahal ang pamilya mo? Kasi minahal ka ng Diyos. Bakit mo ba minamahal ang kaibigan mo? Kasi minahal ka ng Diyos. Bakit mo ba minamahal ang mga taong hindi mo naman kakilala o mga kakabatian mo lang? Dahil minahal ka ng Diyos. Sabi sa atin ng 1 John 4 verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. We love because He first loved us. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos ngayong umagang ito, baka marami po sa atin ang nakakaranas, nakakaramdam na maaring hindi tayo perpekto, no? Maaring naisip natin na tayo ay nagkakasala. At maaring maging tanong sa ating buhay, paano ko kaya magagaya ang Panginoon Diyos? Kanina lang. Parang bumagsak na ako doon sa qualification. Mga kapatid, hindi po hinihingi ng Diyos na maging perpekto tayo. Hinihiling po niya na hayaan nating hawakan ng ating Panginoon Diyos ang ating mga kamay upang tulungan tayong lakarin ang landas na kanyang nilalatag sa atin. Kaya nga po patuloy tayong inaanyayahan ng ating mga pastor, na ating mga leader upang tayo ay tumungo sa Bible study, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon Diyos. Ito po ay kaugnayan sa parang hinayaan natin ng Panginoon Diyos ang kanyang imbitasyon na lumakad kasama siya. Hinihingi po ng ating Panginoon Diyos na hayaan nating hawakan niya ang ating mga kamay at tulungan tayong lakarin ang landas sa ating buhay. Baka po ngayon, mayroon sa atin na nakararamdam ng hiya dahil alam nating hindi tayo naging mabuting halimbawa sa ating mga anak, sa ating kapitbahay, o sa ating trabaho. Ngayon po ang pagkakataon na tayo ay mabago. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Hindi dahil kailangan natin, na hindi natin na kailangan ito ng ating Panginoon Diyos, kundi dahil mahal niya tayo. Isipin po natin, ang isang ama na tunay na minamahal ang kanyang anak ay hindi napapagalitan kapag nagkakamali. Bagkus, tinutulungan niya itong tumayo muli at gawin ng tama ang mga bagay-bagay. Diba? Sabi, ano? Di ba? Ano napala mo ngayon dyan? Di ba? Parang sinisisi ka pa. Hindi. Anak, bangon. Susunod, huwag mo nang gagawin yan. Ganito ang gawin mo. Di ba? Yan po yung tamang amay. Again, hindi pa rin pagkonsinti yun. No? Ganon din po ang Diyos sa atin. Mga kapatid, ngayong araw po nito sa bawat salita na ibibigay natin, sa bawat desisyon na gagawin natin, sa bawat pagkakataong makatutulong tayo sa iba, isipin po natin, paano gagawin ito ng Diyos? What would Jesus do? Or what would God do in this situation? Huwag po tayong matakot na magbago. Ang Diyos ay nandito lang, handang tumulong sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng Espiritu Santo para gabayan tayo sa bawat araw ng ating buhay. Sabi nga sa atin, di ba, ng John 14 verse 26, Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyong lahat ng mga bagay na nagpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen.
Ayan po yun. Ang banal na Espiritu at siya magiging gabay natin sa bawat araw na ating buhay. Ngayon po, magsimula tayo sa maliit na bagay. Magsimula po tayo sa pagiging mapagpasensya sa taong nakakainis. Magsimula po tayo sa pagiging totoo sa ating mga salita. Magsimula po tayo sa pag-ibig sa mga taong hindi naman natin kaibigan. Dahil sa uli, hindi po tayo tinawag ng mga imitator ng ating Panginoon Diyos para lang magmukhang mabuti, kundi dahil ito ang pinakamagandang paraan para maipakita natin sa buong mundo na tayo ay mga anak ng isang dakilang Ama na walang kondisyon na minamahal tayo. Kaya nga mga kapatid, maging tunay tayo sa ating puso at isipan. Hindi kung sino yung nakaharap sa atin. Para bang pagkakaharap natin yung pastor natin, ang bait-bait natin. O sino man tao, bait-bait natin. Tapos pagtalikod, nagiging bis na kagad tayo doon sa isang tao. Wow! Parang gano'n. Parang yung pusa. Wow! Yung dog. Parang dog, no? Na, isang bagay. Again, mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. At tayo naman po ngayon ay dadako sa ating Wednesday reflection at sa ating araw na ito, nawa tayo ay napagpala ng salitang ito. Mula po sa Ephesians 5 verse 1, imitating God, the fact of a child of God. At ngayon, tayo naman po ay dadako sa Wednesday reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ngayong umagang ito ay nagtuturo sa atin na paano nga ba natin tutularan ang Panginoon sa na tayo ay kanyang minamahal. Dapat tayong maging mabuti dahil sa pag-ibig. Hindi tayo dapat gumawa ng mabuti dahil sa takot na parusahan tayo ng ating Panginoon o dahil umaasa tayong makakuha ng kapalit. Gawin natin ito dahil mahal natin ang ating Diyos at mahal natin ang ating kapwa. Nakikita natin ang ating kapwa na parang ang ating Panginoong Diyos ang ating minamahal o ginagawa natin ng mabuti. Dapat itong kusang loob at mula sa puso, hindi napipilitan sapagkat alam ng Panginoon kung ikaw ay nagpipretend lang o gumagawa ka lang ng mabuti dahil may nakakakita, pero kapag wala nang nakakakita ay hindi ka na gumagawa ng mabuti. Dapat po ito ay nagmumula sa puso, bumubukal sa iyong puso at yun ay nagmumula sa ating Panginoon, kaya natin nagagawa ang mga bagay na yun. Ang ikalawa po ay nasa salamin tayo ng katangian ng Diyos bilang kanyang mga anak. Bilang mananampalataya, tinawag tayong mga anak na masunurin. Kaya naman dapat ipakita natin sa ating kilos, ugali ang kabutihan, kagandahang loob at katarungan ng Diyos. Parang salamin tayo na nagpapakita kung ano ang ating Panginoon. Ito po ay lagi din natin nasasabi or nababanggit na para tayong walking Bible. Sabi nga po, ang gospel ay apat, pero naging 5 na po siya. Kasi yung Mark, Luke, John, Matthew, at ikaw ang isa. Kaya 5 na po siya. Kaya ito pong 4 na ito, di po ba sa Bible nagpahayag ng kabutihan ng ating Panginoon. Ipinapahayag nila lahat yung ginawa ng ating Panginoon. Ikaw ngayon ang 5. Kasi ipapahayag mo rin ang ginawang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya 5 na po ang gospel sa Biblia at ikaw ay kabilang doon. Ang iyong Tayo ay kabilang doon. Ang iyong aklat. Kaya po, Ang aklat ni Benny. kaya po tayo ay nasa salamin ng iba, tayo ang binabasa ng iba kasi hindi naman po lahat talaga ay nagbabasa ng Biblia. Ang binabasa nila ay kung ano ang transformation na ginagawa ng Panginoon sa iyo. Ano ang ginagawa ng Panginoon sa iyo upang mabago ka. Kaya ang dami pong nakamasid sa atin para tayong naka-CCTV. Human CCTV.
Kaya marami po ang Chismosa nagmamaset. yun. Hindi naman chismosa kasi Okay. minsan doon sa mga kinikilos mo, sinasabi mo, sa mga nakakausap mo, Okay. nakakalubilo mo, nabe-bless sila na Mm. lahat yung lalo na yung mga kaibigan mo, kakilala mo na kilalang kilala ka talaga na sa pool na ikaw ay ganon yung ginagawa mo pero ngayon iba na ang ginagawa mo kasi iba na rin yung lumalabas sa bibig mo kasi iba na yung ipinapasok mo which is yung word of God kaya ang lumalabas na rin sa bibig mo ay kung ano yung natututunan mo na natututunan mo sa Bible study at dito sa mga ginagawa natin. Kaya nabibless yung mga taong nakakausap mo. Kaya tayo ang ikalimang disipulo ng ating Panginoon. So, ang mga layuning tayo dapat magbahagi ng biyaya ng Diyos sa paggawa ng mabuti, paraan na ipakita sa mundo ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito para sa sarili lamang natin, kundi para matutunan din ng iba at bigyan sila ng pag-asa. Kagaya nga po ng nasabi kanina, kaya tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon ay hindi para sa sarili lamang natin, kundi ibahagi din natin sa iba sapagkat kung tayo ay sama-sama na nag-aaral ng salita ng ating Panginoon at nagbabahagi, marami po tayo na matututunan at marami din po talaga tayo na mababahaginan. Sa Bible study po kasi kung kayo lang po ay makakapag-join, makikilala po natin ang ating mga sarili na akala natin tama yung mga ginagawa natin. Pero kapag po natutunan o napag-aralan natin ang Biblia, pwede po kasi tayo magtanong, pwede po tayong i-correct yung po mga iniisip natin na katanungan na bakit kagaya po kahapon, yung napag-aralan namin ay yung Genesis 30, si Rebecca at saka si Leah at saka si Jacob, di po ba sila ay si Jacob ay dalawa ang asawa. Di po ba sa panahon ngayon hindi po pwede yung ganon. Kaya po minsan magkapatid. Magpinsan si Jacob at si Rebecca at si Leah at si Leah at si Rebecca ay magkapatid. So yung mga ganong bagay ay syempre napapaisip tayo kasi sa panahon ngayon hindi po pwede yun. Pero noong panahon na yun wala pa namang batas noong that time at saka ang goal nila magparami which is yung magparami ng kanilang nasasakupan or ng magparami ng tao kasi yun yung kautusan ng ating Panginoon. Pero hindi na siya po pwede ngayon. Yung mga bagay na yun, minsan gumugulo sa isipan natin kasi hindi natin alam. Pero kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, natututunan natin yung mga bagay na ganun. So kaya po hinikayat namin kayo na umattend sa Bible study. Kung hindi man po sa amin, ay marami naman pong nag-gather ng Bible study. Kaya pwede po tayong umattend sa mga ganon. Tapos kapag po tayo ay gumagawa ng mabuti, alinsunod sa kalooban ng ating Panginoon, nararamdaman natin ang tunay na kaligayahan. At iba ito sa saya na nakukuha natin mula sa mundo. Iba po yung naibibigay ng joy at saka peace ng kapag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon at kapag alam natin na tama ang ginagawa natin ayon sa ating mga natututunan sa Biblia. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, Panginoon Diyos, salamat sa iyong reflection, no? Nawa tayong lahat ay nabusog, no? Sa ikalimang gospel. And that is your story, no? As believers of Christ, no? And that's nice, no? Praise God. At ngayon po sa ating huling part, no? Ay batiin natin mga kapatid via online sa ating puunahan dito sa ating comment section. Kasama po natin ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado. Yan, from Santa Rosa, Laguna. Kasama po natin ang aking nanay. Sa mapagpalang umaga at nawa ay pagbati ko rin sa aking anak na si Casey, ganun din kay Kyle na nasa Batangas at dyan sa Santa Rosa, sa aking kapatid kay Caroline, ganun din sa aking mga pamangkin, kay Princess, kay Shai, kay Jello,
kay CJ at kay Sian. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At yan, kasama rin po natin from San Pablo City. Balik naman tayo din sa San Pablo City. Kasama po natin from Santo Niño, Barangay Santo Niño. Yan, kasama po natin si Nanay Josie. Isang mapagpalang umaga po, Nanay Josie. At purihin po ang Panginoon Diyos sa buhay ninyo. Yan, at kasama rin natin si Michael Azucena Hesmundo. Yan, isang kagalakan, no? Na makasama, no? Ang ating kababata na ito diyan sa Barangay Concepcion. Yan, kasama po natin Michael Azucena Hesmundo. Sa mapagpalang umaga po sa iyo. At ang aking pinsan, no? Si Engineer Mansueto de Lilia Jr. Yan. Sa aking pinsan, no? Isang kagalakan, no? Diyan sa, nasaan ka ba ngayon? Mabitak, no? Yan, Mabitak, Ulumban, Laguna. Yan, mga kamag-anak namin dyan, no? Yan, at ingat-ingat sa ating mga site at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Yan, at ngayon kasama rin natin ang ating kaibigan, kapatid, na at kumpare. Yan, kasama natin si Brother Arthur, yan, at pagbati rin natin sa mag-asawa na kasama natin sa aking kumare, yan, kay Brother Arthur at saka kay Sister Carmeline, no? Susena Tanyo, yan, kasama po natin sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Yan, at from Bulacan, Chaong, kasama rin po natin, no, ating kapatid si Nanay Gori Benaluz Kapos, at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan sa Bulacan, Chaong. No? At kasama rin po natin yan si Nanay Marta, no? Ngayon po ay nasa ospital, ano, mag-asawa. Dahil ospital ang Kuya Chris, no? Pagbati rin natin sa Malasmas, Artillaga, Silang family. Yan, pagaling ka Kuya Chris. Yan, diyan, palakas, no? Diyan sa Community General Hospital. Yan, at isang mapagpalang umaga po. At kasama rin po natin ang Nonoso family. Yan, kasama po natin si Atinela Nonoso. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya at inyong buong angkan. At from Dolores, Quezon, kasama rin naman po natin si Nay Remy Alinea. Isang mapagpalang umaga po, Nay Remy, diyan sa Dolores, Quezon. Yan, kasama rin po natin. Na-miss namin kayo kagabi sa ating Bible study. Yan. At tungo naman tayo sa Makati City. Yan, kasama natin ang Rian Sares family. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Babes. At syempre kay Kuya Ramil, Rian Sares, at sa inyong mga anak, no? At muli, happy birthday ulit kay Isaac, no? Sa inyong anak, no? At syempre, pagbati rin natin kay Kate, kay Isaiah, yan, ano, at kay Ezekiel, yan. At, yan, at, yan, sino pa? Kasama rin po natin, from Lumban, Laguna, yan. Nakasama ulit natin si Wilma Mandigma at pagbati natin sa inyong pamilya, kay Naya at kay AJ at sa lahat ng mananahi dyan sa Lumban, Laguna. At pagbati rin natin dito sa ating kapatid na from San Pablo City, yan, si ang Rodriguez family, yan, sa pamumuno ni Brother Greg, no? Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, no? Yan, si Engineer Greg Rodriguez. Yan, isang karangalan, kapatid. Yan. At kasama rin natin from Teloric Church, no? Si Sister Alma Tatel. Yan, bukas anniversary po ng kanilang church. Yan, nandyan po kami. Ang Purposeful Life sa Pila, Laguna. No? Isang advance happy anniversary sa Teloric Church. Yan po sa pangunguna ni Pastor Eds Rona. Yan, isang mapagpalang umaga po. At syempre ang kapatid nating magandang lalaki. Yan. From JC Cares Aircon. Yan, sa ating katuwang sa ating negosyo sa SMS Constructions, no? Yan, kasama po natin ito, ating kapatid na ito from JC Cares, no? Basta aircon, it's JC Cares. Yan po. Sama natin kapatid natin ito, si Brother Lester, no? Yung po may-ari ng JC Cares, no?
Kaya kung nangailangan po kayo ng aircon o servicing, no, yan, kasama po natin yan. Sabi nga ay, may serbisyo na, may Diyos pa. No? Ibig sabihin ay, makikita niyo po at mararanasan niyo po ang gawang Jesus Christ. No? Ibig sabihin, ipagpapala ng ating Panginoon Diyos. Yan, purihin ng Diyos sa buhay mo, Brother Lester. Na-miss na namin ikaw, Yan, sama ka naman sa amin. Sangyup tayo minsan. Or kape. Huwag na pala sangyup. Masisira diet natin. Kape na lang. Kape-kape. Yan, okay. So, yan. At kasama rin natin si, yan, from Liliw, Laguna. Siyempre, yan, matagal na nating mga kasama ito sa Purpose Field Life. Ang pamilyang ito, Arosena family. Kasama po natin, Nay Edna Arosena. At pagbati natin sa buong family ng Arosena family. Iyan. At sino pa? Yan, siyempre, kasama rin natin ang ating kapatid mula sa Purpose Field Life, no, from Bae, Laguna. Siyempre, pagbati natin sa matalik nating kaibigang ito, ang pamilyang ito, no, ang Biray family, siyempre sa pangunguna ni Brother Mike, siyempre Sister Grace, no, at siyempre ng kanilang mga anak kay Miko, kay Carl, kay Ellie, no, at siyempre sa mga baby namin dyan, kay Dion, at sa aking inaanak na si Butchay. Yan, isang mapagpalang umaga dyan sa Bae at purihin ng Diyos sa buhay nyo. At syempre pagbati rin natin kay Kumaring Dayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Diyan sa Bae, Laguna. No? At sino pa? Yan from Villa Escudero. Yan, syempre pagbati natin sa buong Patuwal family. Syempre kasama na rin dyan ang Dalangin family na sila Ate Lisel, no? Isang mapagpalang umaga sa ating lahat dyan, sa inyong mga kamag-anak. No? Yan, sabi ni Nay Remy Pastor, okay, automatic po yan, Nay Remy. No problem po. Yan, ipapadala ko po at gagawin ko pa lang po. Okay po. Yan, yung ating topic kanina, kagabi do sa Genesis chapter 3. Yan, 30, sorry. Genesis chapter 30 po. Yan. Yan, kasama rin natin, Sister Grace, no? Ingat-ingat sa biyahe at laging mag-ingat, no? Okay, so sabi nga rin ating isang kapatid mula po sa Makati City. Yan, sabi po, ibang-iba kapag nagbabasa ng Biblia dahil marami kang matututunan. Di po sapat ang kilala lang natin ang ating Panginoon. Marami tayong malalaman kung makakapag-aral po tayo ng Biblia dahil bawat salita ay may kahulugan. Ang Biblia ay isang libro na mahiwaga at doon mo makikita ang iyong sarili at pagkatao na talagang mababago po sa atin. Kaya mapalad tayo na nakakapag-aral tayo at mayroong ginagamit ang ating Panginoon para maunawaan ang natin ang nilalaman ng Biblia. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Praise God, no? At dito po sa atin pong pagtatapos, nawa tayo po ay napagpala ng ating napag-aralan. No? Sabi nga po dito sa Ephesians chapter 5 verse 1, imitating God, the path of child of God. Tayo po ay magtatapos at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, Diyos Ama na nasa langit, Lord, banal na Espiritu na siyang nagturo at naggabay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakakaharap dahil sa kabutihan ng iyong anak na si Jesucristo at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nag-uugnay sa amin. Salamat, Panginoon, na tunay, Panginoon, na mahirap ang pag-imitate sa iyo dahil ikaw ang dakilang Diyos. Kaya salamat, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Panginoon, ng salitang ito upang kami ay mabago. Lord, naniniwala po kami na kami ay hindi sasapat, O Lord, at kulang ang aming kaalaman, talento, ano pa man ang meron sa amin. Subalit, Panginoon, ikaw ang siyang bumubuo at ikaw, Panginoon, ang nagsisilbi, Panginoon, na namin na katatagan sa aming buhay upang malakaran namin ang katwiran, ang katotohanan, at ang iyong mga purpose sa aming buhay. Kaya salamat po sa oras at araw na ito na ibinubukas mo ang aming isipan, aming puso, at pinaalalahanan kami, Panginoon, na maging katulad mo. Salamat, Panginoon, sa pagbabago ng isip, ng aming pananalita at gawa, na sa pamamagitan mo, Panginoon, ay maranasan namin
ang iyong pagmamahal. Kaya Panginoon, sa oras at araw na ito, salamat sa kagalingan ng may mga karamdaman. Especially, Lord, sa aking anak na si Kyle, kay Casey, at ganoon din kay Kuya Chris, kay Nanay Josie, o Lord, kay Corazon Madriaga, at especially kay Nanay Susan, o Lord, Laksam, o Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, at iyong dakilang kamay, O Lord. Naniniwala po kami na ikaw yung Diyos na nagbibigay ng lakas, patnubay at gabay sa buhay namin lahat, O Lord. Salamat sa iyong pagpuprovide ng lahat ng pangailangan namin sa buhay. Sa bawat isa na narito, pagpalain mo po at bigyan ng kagalingan kung meron mang Panginoong sakit, O Lord, karamdaman, o mga bagay, Panginoon, na kulang sa bawat isa. Lord, naniniwala po kami na sa iyong patnubay at gabay, ang lahat ng ito ay malalampasan namin dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Muli, sa lahat ng ito, gabayan mo po kami at patuloy na ingatan. At kami po ay nananalangin sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu na siyang sa amin po ay nagbibigay ng gabay. Muli, salamat po at ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, yan, mabul ang aking kumpare, si paring Boss Hill, no? Bombani, sa pagpalang umaga sa inyo dyan, sa Dolores, Quezon, no? At isang pagbati siyempre kay Sister Angel, no? Siyempre kay Roan at sa aking inaanak, no? Ang poging si Rael, isang mapagpalang umaga at purihin ng Diyos, yan. Kaya dyan, tayo po ay magtatapos na at let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Copy po tayo.